Mapagpalang araw po mga kahabi. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa hindi na ba bawal magbenta ng mga ibon o hindi na ba endangered ang mga ibon. Tara, alamin natin. At kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan ka sa channel na ito, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po, tara, pag-usapan natin. Let's go, let's go! So mga kahabi, bago natin talakayin ang ating pag-uusapan ngayon, ay nais ko po muna i-share ang bago nating miyembro sa ating Olen Aviary. Okay po, ito ay Indian ringneck. Sa scientific name na Cremery Tacula cremery. Yan, si Tacula cremery. Okay po, ang mutation po nito ay blue tortoise. Okay po, i-share ko po ito sa inyo pag nakarating na sa atin sa lugar natin sa Olen Aviary. Okay po, maraming salamat. So, ang tatalakayin natin regarding doon sa mga comment ng ating mga kahabi na marami na raw silang nakikita sa mga tiangge, sa mga establishment na nagbebenta ng mga ibon tulad mga parakeets, tsaka mga African lovebirds, yung mga cockatiel at marami pa pong iba. Kung ito na po ba ay hindi na endangered or ito ay legal nang ibenta kahit wala pa pong mga legal documentation. So yun po ang pag-uusapan natin. Okay po? So pero bago dyan, gusto ko lamang po itong i-share sa inyo awareness sa ating mga mag-iibon na isa na naman nating kahabi, hindi natin alam kung kahabi to or middleman, ay naaresto sa Quezon City. So alamin po natin. Ito po ay balita na ating napanood at ating napakinggan. Gusto ko lang i-share at maging awareness sa atin na meron pong 48 years old suspect was arrested by the personnel of Northern MARPSTA. Ito po yung kooperatiba nila for the illegal trade of wildlife in Quezon City. So nakakalungkot po, meron na naman tayong isang kahabi na nahuli dahil sa illegal trade. Okay po. So sa station chief Northern NCR MARPST conducted a police operation. So nagkaroon po ng operation para sa entrapment at 11 AM June 23. So bago lang po, last days lang ang nangyari ito. So 2024 in front of Santo Domingo Church located along Santo Domingo Street, Barangay Santo Domingo, Quezon City. That resulted in the arrest of one suspect identified as Totoy. Okay po. So, yung kanyang nabenta po or yung kanyang ibinenta, one live Indian ringneck. Okay po, wildlife species po ito with an estimated value of 4,500 pesos and one cell phone recovered from the suspect. Okay po, so dapat ito yung alam natin. The suspect will be faced charges for violation of Section 27 para Paragraph E, trading of wildlife. Ito, Paragraph F, possession of wildlife species of RA 9147, Wildlife Resources Conservation Protection Act. Ito po yung batas ng DNR na Republic Act 9147 in relation to Section 6 of RA 10175. Ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2012. So dapat maging aware po tayo sa mga ganitong uri ng ipinatutupad na batas.
Ito ka-happy, gusto ko lang po itong i-share sa inyo, the Republic Act 9147, also known as the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, shall be enforceable for all wildlife species found in all areas of the country, including protected areas under Republic Act number 7586, otherwise known as the National Integrated Protected Areas System NIPAS Act, and critical habitats. This act shall also apply to exotic species which are subject to trade, are cultured, maintained, and or bred in captivity or propagated in the country. So, pag pinasok po natin yung mga endangered species, kailangan po mayroong kaakibat at mayroong kalakip na true and legal document. Okay po? Ito po ay lagi kong pinapaalala sa inyo na lagi po tayong magkaroon ng legal documents upang hindi sasapitin, hindi natin masapit ang nangyari ng kahabi natin na na-entrap siya sa pagtitinda ng endangered species na Indian ringneck. Okay po, ito po isang paalala muli sa atin mga kahabi. Unahin po natin si Kabayan at Maricel Valenzuela. So ito po yung kanyang komento regarding sa kanyang concern. Okay po. So hindi kaya sir fake news yan kasi mga nakikita ko sa YouTube kasi lagi ako nanonood ng mga bentahan ng mga ibon, di naman sila nahuhuli kahit lantaran ang bentahan. Okay po. So maraming pong salamat sa inyong komento at Maricel Valenzuela. So kung ito man po ay fake news, salamat po at hindi po na nagkaroon ng kaparusahan yung ating kababayan o kahabi na nahuli. Ganun pa man, kung ito'y totoo, ito po ay wake up call sa atin or ika nga maging maingat tayo sa ating papasukin sa larangan ng pag-iibon na maging kailangan na legal ang ating mga dokumento at legal po ang ating mga documentation. Kung meron naman po tayong mga napapanood o mga nakikita, okay, ako rin po meron ako nakikita at mga napapanood, lantaran po ang bentahan. So hindi natin alam kung paano nga hindi sila nabibigyan ng pansin or either meron silang mga pumuprotekta or may nagbibigay sa kanila ng proteksyon para trade or maibenta nila ang kanilang mga ibon. So yun dapat ang ating alamin sa mga kawani o sa mga kooperatiba na nagpapatupad ng ganitong klase ng batas na dapat maging balanse sila sa lahat ng mga lugar or mga hinaing ng ating mga kapwa mag-iibon para maging patas naman po. Okay po? Hope at Maricel Valenzuela, meron tayong natutunan. So wake up call. Kung ito man ay fake news, salamat po. Pero what if kahabi Maricel Valenzuela, paano po kung totoo itong mga balitang ating na ipapabahagi dito sa ating YouTube channel. So ingat-ingat na lang po tayo. So ganun pa man, sabi ni Maricel Valenzuela, pero nice one sir, nanood ako ng vlog mo, dagdag views, saka dagdag comments. Maraming po salamat kahabi Maricel Valenzuela sa inyong mga pagtangkilik or pagsubaybay sa ating YouTube channel at saka maraming po salamat sa mga comment na inyong ibinabahagi sa ating munting katugunan sa inyong mga katanungan. Maraming po salamat. Din po na nais kong i-shoutout si Atwaka Dolly. So meron po siyang katanungan at hopefully masagot natin sa kahit mga simpleng kapamaraanan at magkaroon tayo ng mga
idea kung paano ang hakbang na ating gagawin. Kabayan, sa DNR din ba yan kinukuha ang farm permit? Kabayan Wakadoli, opo, yung certificate registration at wildlife farm permit ay sa DNR po i-apply or kukuha ng permit. At tulad po ng CWR, Certificate Wildlife Registration at W Farm Permit, ito po ay may apply natin sa DNR or sa Central Environment and Natural Resources or sa PENRO, sa Provincial Environment and Natural Resources. Ngunit yung mga requirements ni DNR ay doon po natin ma-comply or makukuha or ma-apply doon sa CWR holder or sa W Farm Permit holder. Yung mga requirements po na kakailanganin ni DENR para makakuha po tayo ng registration certificate or farm permit. Okay po mga kahabi, so makipag-ugnayan na lang po tayo sa CWR holder or W Farm Permit holder regarding po sa inyong concern para makakuha po kayo ng farm permit. Maraming po salamat at Wakadoli po ang kanyang karagdagang katanungan. Sa dami ng lovebirds, parakeet, saka African lovebirds dito sa Pinas, paano naging endangered sila? Sa Malabon Pet Market, sa Pasig Pet Market, sa Bukawi Pet Market, di nila hinuhuli. Dami doon mga ibon, di nila mahuli-huli. Lantaran pa pagbibenta nila. Okay po, so meron po siyang dalawang tanong, si Maricel Bansuela. So sa una pong tanong niya, kung sa dami ng lovebirds na raw sa Pilipinas, paano naging endangered po? Okay po, totoo po yun. Napakarami ng mga African lovebirds na nakikita natin dito sa Pilipinas at mga parakeets. Kahit saan, marami na po. Pero wala po tayong makikitang wild na ganitong uri ng species. Okay po? So kaya po sila nabanggit na endangered. Ang pinag-uusapan po dito, yung sa wild po. Hindi po yung nabibreed sa atin o yung nakapa-captivity, yung napaparami natin. Okay po? So yun po ang usapin ng kaya po sila nagiging endangered. Halimbawa po, ang Agapornis fishery o yung tinatawag nating African lovebirds. Okay po? Ito na po ay ang conservation status po. Alamin natin yung kanyang conservation status. Ang kanyang conservation status po ay near threatened na po. So nanganganib na, malapit ng manganib ang Agapornis fisheries. Sa wild po kaya po sila nagiging endangered dahil halos wala na po tayong makita sa wild. Okay po. So the fisheries lovebirds is endemic na sa North Central Tanzania. So sa bansang Tanzania po, sa North Central ay endemic na po ang Agapornis fisheries. Okay, kabi. Tapos they are native of mainland of Africa and the island of Madagascar. So doon po sila nag-origin. So doon sa pinanggalingan ng African lovebirds o yung Agapornis fisheries ay endangered na po sa lugar nila. Kaya po hanggang sa atin nakarating ay endangered po ang mga ganitong uri ng ibon. Okay po kahabi, meron tayong natutunan kung bakit tinawag silang mga or napapabilang sila sa mga endangered species. Okay po, conservation status nila po ay near written na po. Okay po, doon naman so parakeets na nabanggit nyo rin, marami na rin, ay Badgericar ang kanilang common name, parakeets, Melositacus undulatus naman po ang kanilang scientific.
Ang conservation status naman po nila ay least concern na po. So hindi lang last, list na po ang kanilang status sa wild. So ganun po kaya natawag sila or napapabilang sila sa endangered species. The Badgericar is colorful parrot, native in Australia. So doon po ang origin ng ating Badgericar o yung mga parakeet. So sa Australia po ay napaka-endangered na. Least concern na po ang kanilang conservation status. Okay po kabayan, hope mayroon tayong natutunan regarding sa mga conservation status ng parakeets at lovebirds. Ayan at Tas Bonsa, meron din siyang katanungan sa regarding sa permit or sa farm. Good PM Sir Olen, ask ko lang po kung may alam ka kung may farm permit dito sa Albay. Thanks po, God bless. Okay po, so at Tas Bonsa, ako din po ay taga Albay, nasasakupan ng Albay yung aming lalawigan sa Bicol po. Okay po, so sa Albay po meron tayong nalalaman sa Ligaw area po. So pwede nyo pong i-search ang Goldcrest Apiary. Ito po ay wild farm permit holder. Okay po, at pwede nyo pong i-search ang kanyang location at pwede po kayong mag-message or mag-email sa Goldcrest Local. Meron po silang Facebook page or Facebook account at meron din po silang email address at meron din po silang TikTok. Okay po, so makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Ito po ay nasasakop ng Albay. So kung ano man ang inyong concern, ito po ang Goldcrest Apiary Incorporation or Incorporated. Okay po, kahapi po pa nasagot ko ang inyong katanungan at Tas Bonsa. So sa bukod po sa Ligaw, so wala pa po akong nalalaman. So hopefully meron tayo makatagpo tayo ng mga farm permit holder dito sa Ligaw area. Okay po, maraming po salamat. Din pong katanungan si at Eduardo Anthony Vasquez. So ang kanya pong tanong, sana meron ng online registration sa lahat ng papers sa pagkuha ng permit para sa mga gustong mag-alaga ng ibon o iba pang gustong alagaan. So maraming po salamat sa inyong katanungan at Eduardo Anthony Vasquez. So hopefully someday dahil sa digitalization na sa era natin ngayon ay magkaroon na ng online processing para sa pagkuha ng mga permit. So as of now, ayon sa DNR na inilabas ay physical appearance pa po ang pag-apply ng mga registration and permit. Okay po, kasi merong mga ibang DNR sentro or penro na kailangan dalhin pa natin physically yung mga ibon na ipaparehistro natin. Okay po, merong mga ibang penro or sentro na physical, iba naman picture na lang. So makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga nasasukupan kung saan kayo nasasakop na sentro or penro ng DNR para makipag-ugnayan ko kayo regarding po sa mga pag-apply ng permit. Okay po, kasi po titingnan nila yung mga documents na inyong ipapasa at meron din pong bago kayo maparehistro ang inyong mag-apply ay meron pa pong physical inspection sa ating aviary, sa ating ibunan at titingnan din po ang ating area kung meron po tayong kapasidad na alagaan ang ating mga ibon na i-apply sa DNR. Okay po, at Eduardo Anthony Vasquez, maraming pong salamat sa inyong katanungan. So hopefully kabayan, meron tayong kahit konting idea regarding din sa ating pag-uusapan kung hindi na ba bawal ang pagbebenta. So
nabanggit naman natin na itong mga nakikita natin sa tiyanggian ng mga parakeet at lovebirds ay ito po ay napapabilang pa sa endangered species. Kung sila naman po ay napapahintulutan na magbenta ng mga ganitong uri ng mga species, so sa part ng ating mga buyer ay tayo po ay tayo ang maapektuhan kung wala pong legal documentation yung nabili nating mga species na ganitong uri. Okay po? So alamin natin na kailangan alamin natin ang batas ng 9147 regarding po sa pag-a-adapt ng mga na-acquire natin ng mga ibon na walang mga documents or legal documentation. So harapin natin yung consequence, ika nga. Kung ano man ang sasapitin ng ating mga nabili, ay harapin natin kung wala tayong sapat na mga dokumentong hawak regarding po sa ating mga na-acquire. Okay po, kung sila man ay nakikita natin, so hayain na sila. Basta yung sa atin ay maging legal. Kung sila man walang mga documents, yun nga po ang nakakalungkot, mga kahabi. Hindi patas ang pagtingin ng mga kooperatiba regarding sa mga ganitong sitwasyon. Parang ang batas na susundin natin ay para sa ilan lamang. Dapat po pangkalahatan na po para ma-aware ang bawat isa sa ating mga kahabi. Okay po, so ganun pa man isanggunin natin kung bakit po ang nangyayari yung mga ganun. Para meron tayong mga basihan, hindi lamang po puro tayo yun na nga, siyempre nagtatanong lang. Okay po, nagtatanong lang tayo para maliwanagan din naman tayo para patas and fair yung ating mga natatalakay regarding po kung bawal na o hindi nang bawal ang pagbebenta ng ganitong klase ng ibon. Okay po, maraming po salamat. Kabayan, mga kahabi, gusto ko rin pong i-shoutout sa inyo si Papa Joms. Kabayan, pa-shoutout po sa from Pai, Bulacan. Pa-shoutout. Salamat sa Diyos. Full support. So maraming pong salamat. Shoutout sa inyo, Papa Joms, taga Bulacan. Marami tayong mga kahabi dyan na taga Bulacan. Magaganda ang mga breed nila na ilalabas sa mga mahihilig sa mga ibon dyan, mga kahabi natin sa larangan ng pag-ibon. Shoutout po sa inyo mga taga Bulacan dyan, at kay Papa Joms, shoutout po sa inyo. So, gusto ko rin pong i-shoutout si kahabi Jacob Kalulan. Galing mo talaga, idol. So maraming pong salamat Jacob Kalulan. Shoutout po sa inyo at maraming pong salamat sa inyong suporta. Mabuhay po, kahabi Jacob Kalulan. Okay po, shoutout din po sa inyo, last but not the least, kay Nena Tonga. Siya, pa-shoutout naman dyan. So, shoutout po sa inyo, Nena Tonga. Siya po yung aking may bahay, siya po yung aking asawa. Nena Tonga, shoutout po sa inyo. Maraming po salamat sa iyo, asawa ko, sa kabahagi ng ating Olen Every. At siya po ay katuwang ko sa pag-aalaga ng ating mga African lovebirds, so yung Agapornis fisheries at saka Indian ringneck sa ating Olen Every. Shoutout sa iyo, asawa ko, Nena Tonga Eruma. Maraming salamat at salamat sa inyong suporta at salamat sa inyong katuwang sa ating hindi lang katuwang sa aking puso, katuwang pa sa ating hobby. Okay po, maraming salamat. Okay po mga kahabi, kung nagustuhan itong topic natin at ang video na to, ay ako po ay nagpapasalamat sa inyo. At kung nagustuhan itong topic natin, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. Okay po, at doon po sa mga baguhan natin na nakasubscribe or napadaan dito, ay humingi ako ng inyong isang like lang at saka pakihit na rin yung ating notification bell para ma-update tayo sa mga video na ating i-upload
Okay po, regarding po sa buhay mag-ibon at sa mga papers, sa mga dokumento na kakailanganin natin at regarding po sa DNR. Okay po mga kahabi, so yung pagbibenta ng African lovebirds sa nakikita natin kung legal na ba o hindi. So ayon po sa DNR, ito po ay endangered species pa po. Okay po, maganda ang buhay pag mayroong alagang ibon sa ating bahay. Lalo na po kung documentation at meron tayong pinanghawakang legal papers. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching.